maraming salamat sa bawat isa na narito muli. Kahit umulan, kahit umulan, masama ang panahon, pero yung ating pananampalataya sa Panginoon, hindi pa rin napituhan. Bakit? Dahil nandito pa rin sa Panginoon. So, bago ang lahat, manalangin po tayo. Panginoon, lubos kami, Lord, na nagpapasalamat. Lubos kami, Panginoon, na kung saan na tumanaw ng punang na loob sa inyo. Dahil ikaw ang tunay na nagbago sa aming buhay. Kaya narito kami, Panginoon, muli nagkakaisa upang purihin ang pangalan mo. Bilang pagkananautang na loob namin sa inyo sapagkat ikaw ang dahilan. Kaya hanggang ngayon masigla kami. Ikaw ang dahilan. Kaya hanggang ngayon malakas kami. Ikaw ang dahilan, Panginoon. Kaya hanggang ngayon may kapanatagan at kapayapaan kami. Kaya karapat-dapat ka lamang pumihig sa bahay at pagpilay. At pinatunahin mo, Panginoon, na sa gabing ito, tunay na ikaw umilos sapagkat kahit masama ang panahon, Panginoon, ngunit nagkakaisa pa rin kami ngayon upang purihin ang iyong dakilang pangalan. At hayaan niyo po, Panginoon, sa aming pag-aralan ngayon ng theme of Ephesians, hayaan niyo, Lord, na mabigyan namin ito ng saysay sa aming buhay upang sa ganoon, tunay ka po, Panginoon, sa aming pagkikipagpakas sa mundo ito, Panginoon, ay manatili kami matatag at matibay sapagkat ikaw ang tunay gagawa sa aming kalagitnaan ngayon upang maintindihan, unawaan, i-apply, makumply anuman, Lord, aming pag-aralan ngayon upang hindi na kami mataya kailanman, Panginoon. Maraming salamat at gamitin mo lang ako, Panginoon, ayon sa inyong kalooban na may pananampalataya at may pagmamahal upang ang salitang ito hindi masasayang na mapapakinggan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano ba natin malakas ang ating Panginoon? Hallelujah. Kaya ang ating pag-aralan ngayon, mga kaibigan, alam ko po na yung tema na ito ay lagi na natin napapakinggan. Pero, bakit na lagi natin pinag-aralan? Dahil, minsan, nakakalimutan natin. Minsan, nawala ang ating pananampalataya. Minsan, nawala ang ating pagmamahal. Kaya, iyong tema natin ngayon, minsan nabubura sa ating buhay. Kaya, sabi niya dito sa tema natin pag-aralan ngayon, be patient. Ang hirap ng patient rin. Ano ba yung meaning dito? Sabi nga dito, the ability to wait. May kakayahan dito magantay. Kailangan marunong tayo. Mayroon tayong tinatawag na perseverance. Mayroon tayong talagang pag-ihintay, pagtitiis, pagtsatsaga kamo. No? Yun dapat ang mayroon tayo. The ability to wait, may pagtsatsagahon tayo. Or to continue doing something despite of difficulties. Grabe. Patuloy pa rin tayo na gagawa ng mga bagay kahit dumaranas tayo ng iba't ibang klaseng digmaan sa buhay. Kahirapan. Ito pala yung meaning, no? Or to suffer without complaining. Pero hindi tayo magreklamo kahit mayroon tayong pinagdaanan. Or becoming annoying. O hindi tayo magsasalita. Tahimik lang tayo. Hindi tayo magreklamo, hindi tayo magsasalita, hindi tayo mag-ingay. Yun pala yung kahulugan dito. Marunong tayo talaga magtsaga. Iyon po ang kahulugan dito. Patuloy magagawa na kahit may pinagdaanan, patuloy lang, walang reklamo, walang ingay, tahimik lang. Dahil yung mga taong hindi na reklamo, hindi nag-iingay, patuloy ginawa kalooban ng Diyos, kahit may sugat, may nararamdaman, itong mga taong deserve na pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Diba? Ang ating Panginoon, nag-ingay ba? Nung siya'y binato, nung siya'y tinulak, nung siya'y sinata, nung siya'y sinugatan, hindi po. Nung siya'y ininsulto, wala po siyang sinasabi. Hindi niya sinuklian ng insulto. Hindi siya nagbanta o nag-kiss ang ating Panginoon. Nanalig siya na sa makapangyarihan ng Diyos. Kaya sa aklat ng awit, 37, verse 1 hanggang 7, sabi dito, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaigitan kung nilang gawa. Katulad ng damo sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umaasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawin mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makamtan. Ang iyong sarili
ibigay sa Kanya italaga. Tutulungan ka ganat pag ikaw ay magtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaintindan ang gumiginhawa sa libong paraan, umulan man siya. Diyos po magpala ng Kanyang salita. Kaya mga kaibigan, sana po ay mayroon tayong mapulot na magandang aral sa tatlong bagay na ating pag-aralan sa mga talatang ito na ating pinabasa. Kahit tatlong bagay na pag-aralan dito. Number 1, iwasan natin yung mahigit. Diba? Kasi minsan, ito yung dahilan kaya ang tao napawalay sa paglilingkod sa akin. Ang imbitero, karakter niyan ng kaaway. Hindi karakter man ng ating Panginoon. Ang ating pinag-aralan, ang buhay ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, ang buhay ng mga apostol, ang ginawa ng mga apostol. Yun ang talagang pinag-aralan natin at tinuturuan tayo na kung ano ang kanilang itinuturo na nakasulat sa Biblia. Yun dapat ang makita sa atin. O pagkaingit, talagang ano nila ito, pinagpawal talaga ito, mga kaibigan. Ako ay jealous. So, iwasan natin ito. Ito yung una nating makukuha sa ating pag-aralan, sa talatang ito na ating pag-aralan. Sa aklat ng Awit 37 verse 1 hanggang 3. Sabi nito, huwag kang mabalisa sa masama. Huwag mong kainitan, hindi ko nilang gawa. Mga kaibigan, i-clarify lang natin ito. Alam mo, kung Kristiyano tayong ingitero, hindi talaga tayo magpapatuloy sa paglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Pwede natin i-compare natin buhay sa iba. Yan siya, hindi na nagsisimba eh. Ha? Yan siya, babaero, lasangiro, sabongero, lahat, tanggiro, lahat meron. Pero bakit mas mayaman po sa akin? Bakit mas masagana pa sa akin? Bakit mas masaya pa kaysa sa akin? Ako lagi ako nag-drink ko, lagi ako nagpupulit, pero bakit ganito yung buhay ko? Alam mo kaibigan, kung tayo sa Kristiyano ng siluso, pwede bumagsak tayo sa paglilingkod natin kay Kristo. Mga kaibigan, bakit kaya na mas masagana pa sila sa atin? Mas mayaman pa sila sa atin, pero mas masama sila kaysa atin. Di ba? Di ba tayo nagtatanong? Bakit? Tandaan po natin na yan ang Diyos ay mga bakit. Diba? Ang Diyos ay ganun. Hindi na pinarusahan ang tao na masama. Sapagkat narito siya, hindi sa mga banal, kundi sa mga masama at makasalanan. Ikaw katulad niya yan. Yung mga masasama na hindi sumunod sa kanyang kalooban. Kaibigan, lahat naman tayo naging masama eh. Di ba? Sino ba nagmabuti sa atin? Bago tayo naging mabuti, doon tayo sa pagkamasama, di ba? Kaya huwag tayo mag-iingit sa kanila. Dahil sila binibigyan pa yan na mahabang panahon ng ating Panginoon. Binigyan pa sila ng chance ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos ay hindi basta-basta humatol ng kamatayan na yung mga tao na yan ay hindi na pag-aralan ng kanyang salita. Pinagbigyan ng Panginoon yan, nag-peace at nagtyaga ang Diyos sa mga tao na yan. Kaya huwag natin sila kaintindihan kung yumaman na sila sa mga material na bagay, hindi man tayo pasalimutan, panglangin tayo. Kung mayroon mo tayo hangganin sa ating buhay na mayaman tayo sa mananampalataya sa Panginoon, mayaman tayo sa pag-ibig sa ating Panginoon, at kaya mayaman tayo sa pag-ibig at mananampalataya, lagi tayong kasalog ng sipan upang purihin na kanyang pangalan dahil tayo magkalangit, hindi ba sa libutan. Palakpakan natin. Kaya huwag natin sila kainggitahan. Dapat sila maingit sa atin. Bakit? Nakita nila lagi na nagsisimba ka. Akit ka lagi sa gawain ng Panginoon. Dapat sila maingit sa iyo. Hindi ka maingit sa kanila. Dahil kung ano man nakikita mo sa kanila ng kagandahan, ngunit sa tingin mo, wala naman sila kaugnayan sa Panginoon. Pansanlibutan lang yan na kagandahan na yan. Temporary lamang na kagandahan na yan. Kaya kung hayaan na maingit ka sa kanilang kalagayan, dapat sila maingit sa iyo. Dahil lagi ka nagpupuri sa ating Panginoon Kristo. Iwasan natin mga kaibigan, sapagkat hindi tayo pamundo panlangit po tayo. Dapat itanim natin sa ating puso't isipan nang sa ganun, makapagtyaga ka talaga. Mag-antay ka talaga. Lord, kailan kaya dumating ang inaasahan ko? Huwag kang masilos. Kasi
pero puro ng init ang puso mo, wala tayong pagpapala matatanggap. Kasi pinagbawal ng Diyos kung ititira, ititiro. Hindi yung katangian niya. Hindi katangian ng Panginoon, na hindi pa Panginoon, hindi po mga kaibigan. Hindi siya ititiro. Hindi siya ititira. Kaya binura yan sa puso ng bawat isa sa atin dahil ayaw niya na ganun yung ating katangian. Mga kaibigan, dapat matuto tayo dito upang sa ating pagsunod sa kanyang kalooban, marunong tayo magtyaga, marunong tayo magtiis, dahil alam natin ang ating paningin ay nakatuon sa napakagandang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya huwag natin silang tingnan, mga kaibigan, dahil balang araw, silang lahat ay mawawala sa mundo ito. At delikado kung hindi sila magpaliklog sa ating Panginoon. Sila lahat ay binigyan pa yan pagkakataon ng ating Panginoon. Verse 2, katulad ng damo, sila ay malalagta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. O ano sabi dito? Habang buhay ba sila na magtamasa ng kayamanan, mayroon sila? Habang buhay ba nila na ma-enjoy ang kanilang buhay doon sa kayamanan na kanilang tinatamasa? Hindi po. Darating ang panahon na tayo at sila, walang pagkakaiba. Mayaman man sila, bilyonaryo man sila, matalino man sila. Ngunit kung wala naman sila ka-price sa Panginoon, huwag kang malingkit, kaibigan. Dahil malalagtat, kabubulog din sila tulad natin. Ang importante na tayo ay may tunay na relasyon sa ating Panginoon. Importante na magamit natin ang ating buhay upang sila ay ma-impress sa ating mga ginagawa. Hindi kay tayo ang ma-impress sa kayamanan ng mayroon sila. Dahil makapuno lamang ang kanilang kayamanan, hindi pa lagi. Sabi nga dito sa verse 3, umaasa sa Diyos. Diba? Ang mabuting gawin. Diba? Huwag kang masinos, huwag kang maikit. Gawin mo pa rin ang mabuti. Hindi kahit mag-isip ka na. Alam na ayaw susunod. Kasi patagal na akong susunod. Wala namang nangyayari. Nasasaktan lang ako lagi. Nasugatan lang ako lagi. Yung pangarap ko noon hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. Delikado na po yun. Hindi na nabulong ng banal na espiritu yun. Kung ira na din yung ingit na nakita mo, yung kapitbahay mo, kaibigan mo, yung classmate mo, likotse, pero nasinggiro, huli ka ako. Diba? Delikado yun, mga kaibigan. Ikaw na naglilingkod, kahit motor wala na naman. Kahit bahit wala, huwag tayo magtamo sa Diyos. Huwag tayo magreklamo sa Diyos. Huwag tayo mag-complain kung anong ating nararanasan, kung anong ang ating kalagayan. Dahil may nahanda ng Diyos na nakilang katimpala pagkatapos natin sa buhay sa mundo. Ang importante, patuloy natin siyang purihin, patuloy natin parangalan, patuloy natin siyang gawa ng kabutihan, sapagkat sabi niya sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8, nilalago kayong delikado sa pamagitan ni Jesus upang ulit yung buhay sa paggawa ng mabuti na siya itinakdak na noong unang kapanahonan pa. Yung ang plano ng Diyos na patuloy tayong gagawa ng kabutihan, huwag tayong kaingin sa mga tao na namumuhay ng karangyaan, ngunit wala na mag-apply sa ating Panginoon. Ang importante na namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban na sa pagdating ng taklang panahon, mawawala man tayo sa mundong ito, ang ating tatanggapin, buhay na walang hanggan, na kasama ng ating Panginoon doon sa kanyang kahayaan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pwede iwasan po natin na mahigit po tayo. Hindi tayo sa pagkain. Hindi ko sinasama ko ng pagkain. Dito wala. Dito na naman tayo. Masarap ng pagkain sa mga di ba? Ito lang sus. Ano ba kayo ng sus? Kapag wala, di ba? Pero kayo, hindi dumating sa amin. Sabi ko ni Pastor Tumini, Pastor, kayo ng sus, masarap eh. Hayaan mo na sila doon. Di ba? Sarap. Kaso lagi sa kanin lang. Wala ba nang hirito? Di ba? Huwag tayong maingit doon, mga kaibigan. Hayaan natin na sila ang mag-impress sa atin. Sila ang mag-lead sa atin. Marami sila ang saya nila. Kaya patak-patak lang. Sila sa loob ng siwan, pero yung pagpupuri nila, tagos-tagos isipan. Mayroong nararamdaman ang posisyon ng ating Panginoon. Di ba napakasaya ko? Hayaan mo. Ang mga bagay sa mundo ito,
nagtamasa man ang mga tao sa mundo ito ng mga kasagaran. Pero sa ating buhay, nag-atiyak tayo na may Diyos talaga nang ibabaw sa ating puso isipan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya naman natin mga kaibigan, hindi mga bagay sa mundo ito. Hindi karamihan sa mundo ito. Di lahat ng mga bagay natin nakikita sa mundo ito ay pangmundo lamang. Di pagdagat yan. Kung mayroon mo tayong pag-aingit ba, ingit na pagkabanal. Grabe. Makita mo isang Kristiyano, grabe. Walang absent. Lagi nagpupuri sa Panginoon. Huwag ka maingit. Hindi ka maingit ka doon sa mga bagay sa mundo ito. Kasi pag maingit ka doon, siyempre, gagayahin mo siya. Diba? Siyempre, tutularan mo siya. Dahil nakita mo na grabe yung tao nito. Na dati-dati ay wala nakita sa kanya ng kabanalan. Wala nakita sa kanya ng kabutihan. Pero ngayon, nabunga kayo, grabe. 100% hinuugir ang kanyang sarili para pulhin at para kanan ng Panginoon. Diba? Yun ang ating kaibigan. Hindi mga bagay sa mundo dito. Hindi yung mga karanian sa mundo dito na maingit tayo. Hindi tayo pangmundo. Lagi tayo. Kaya kung mayroon man tayong pinagkahumalingan, higit sa lahat sa ating buhay, walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon. Hindi kaharian sa mundo dito. Dahil hindi tayo pangmundo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sunod na talata, sabi niya dito, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagan, maghintay sa Kanya, ay tinuruan talaga tayo. Maghintay tayo kung kailan ibabagsak ng Diyos yung pagpapala na para sa iyo. Huwag tayo maging agresibo, huwag tayo maging aburido. Ano pa ba? Huwag tayo ugnutin, mga kaibigan. Huwag nating madaliin ang Panginoon. With patiently. Yun ang ating dapat panawakan sa ating puso at isipan upang may dumating man, tigman, labanan, challenge sa buhay. Makapagpuri pa rin tayo sa kanyang pangalan. Then alam natin, ang kailang araw, may gagawin ang Diyos ng gantimpala at pagpapala sa ating buhay. Di marunong ako magtyaga. Ang marunong magtyaga, hindi nasisira pa ng panapala. Ang marunong magtyaga, totoong nagmamahal sa ating Panginoon. Ang marunong magtyaga, totoong kilalan niya ang Panginoon na kanyang pinaglilikuran. Na ang Panginoon hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Na ang Panginoon ay totoo sa kanyang pangako. Kung nangako siya na pagpapalain ka talaga. Kaya kailangan lang marunong ka magtyaga, magtiis sa mga pinagdaanan mo upang sa ganun, matapos man ang mga pinagdaanan mo na hindi maganda, sa likod na hindi maganda, mayroon siyang hinanda na dakilang pagpapala. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yun ang ating antayin, hindi kayo masilos tayo doon sa mga tao na masaka na ang buhay kahit hindi naglilingkod kay Kristo. Mga kaibigan, sana po iayos natin ang ating puso. Kasi minsan, diba, dumating pa naman yan sa ating buhay pag nandun natin sa critical situation sa ating buhay, diba? Meron na tayo, meron na tayo pinagdaanan, meron na mga challenge sa buhay, minsan na-compare mo. Hindi pa lang. Siguro, babay na ko sa dati. Diba? Kasi, di ako na-pressure. Dito, na-pressure ako eh. Minsan dumating yan eh. Yung mga kaibigan, tandaan po natin, huwag tayo maigit, huwag tayo mazelos doon sa mga tao yumaman sa mundo ito na wala magiging kaugnayan sa ating Panginoon. Gagawa pa rin tayo kabutihan, sumunod pa rin tayo, huwag tayo mag-upit kung anong ating karanasan. Anong ating karanasan. Dahil kung nararamdaman mo kalungkutan, sakit o karamdaman, mayroon ka na gano'n, ang unang nakakaramdam dyan, ang unang nakakaramdam dyan, ang ating Panginoon. Why? Lagi kong sinasabi siya, ang tutong Kristyano, we are the temple of the Holy Spirit. Hindi po tayo. Kaya kung nakakaramdam ka ng tutok mo, siya muna nakakaramdam. Tinitingnan ka lang niya. Kung masira ba ang pananampalataya mo siya? Tinitingnan ng Panginoon, ako kayang tawagin dito ngayon. Kung magre-reklamo nito, magkukumpi nito, mag-iingay. Tandaan po natin, sa bawat mayroon ng pinagdaan, alam na Panginoon.
tingnan natin tayo kung ano ang ating gawing hakbang sa mga panahon na mayroon tayo. Kaya huwag natin kalimutan na may Diyos po na nasasaktan pag siya ay ating kalimutan. Tumawag tayo sa Kanya. Huwag tayong madaya sa mga bagay sa mundo ito sapagkat ulitin ko, hindi tayo pagpugok at lahat. Kalampakan natin ang ating Pangalawa, anong gagawin natin? Pangalawa, delight in the Lord. So yun lang po ang sinabi niya eh. Yun lang po ang itinuro niya. Gusto mo? Tagumpay, kagalakan, kasaganaan? O yung sa akin? Yung gusto mong gawin ko sa'yo. O? Do unto other, what other? Done to you. Do unto you. Tama ba yun? Do not do unto Gawin mo others sa as iba. is done to you. Yung gusto nila gawin sa'yo. Gawin mo sa iba. Ano bang gusto mong gawin nila sa'yo? Ha? Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo na gawin nila sa'yo? Gawin muna natin sa kanila ito. Di ba? Kung gusto natin na makakatanggap tayo sa kanila ng pabor, kagalakan, kaginawaan, kung yun ang gusto natin na matanggap mula sa Panginoon, bigyan natin siya ng kagalakan. Unahan natin siya. Kaya sabi doon, delight in the Lord. Kung gusto mo, makakaramdam ng kagalakan, kaginawaan, kasalanan, gawin mo muna sa akin yan. O? Gawin natin sa Diyos kung anong gusto natin na mangyari sa ating buhay. Kung gusto natin mangyari sa ating buhay, kagalakan, kaginawaan, tagumpay, gawin natin ang mga bagay na magagalakan niyo sa ating buhay. Kaya nga sabi niya dito, Awit 37 verse 4, kaya awi mo hanapin ang kaligayahan. Sa Diyos daw natin hanapin ang kaligayahan. Paano mo ba hanapin ang kaligayahan sa Diyos? Pastor, napakasimple lang. Kung gusto mo hanapin sa Diyos ang kaligayahan, alam mo naman kung ano ang kaligayahan ng Diyos. Sumunod ka lang sa kanyang salita, tuwang-tuwa na siya. Di ba? Sumunod ka sa kanyang utos, tuwang-tuwa na siya. Marunong ka lang magpapakumbaba, tuwang-tuwa na siya. Yung katangian ay pinapakita niya na siya nagpapakumbaba at masunurin hanggang kamatayan. Kung yan ang makikita sa'yo, tuwang-tuwa na siya na, titilayin na siya na. Sapagkat yun ang kanyang katangian ay tinuturo sa atin. At kung makita niya sa iyan, kahit may lipahan, di ka pa rin nag-ingay. Kahit may lipahan, di ka pa rin nag-complete. Kahit ikaw ay nasusukatan na, nasasaktan na, talagang nagpapakumbaba ka pa rin at naging masunurin ka pa rin. Natilay ang Diyos doon. Bakit? Katangian niya yan eh. Yung katangian ko nasa limana. Talagang nakumplay mo ang talatang ito. At dahil nakumplay mo yan, natilay mo siya, nabibigyan mo siya ng kagalakan, natutuwa siya sa'yo. Ano pa ba? Nagagalak siya sa'yo. Napasaya mo siya. Kaibigan, ano ang gagawin niya? At ang pangarap mo ay yung pangarap. Bago pala natin makaptan yung pangarap natin, bigyan natin kagalakan ng ating Panginoon. Diba? Mayroon siyang pinapagawa sa atin. Pero habang hindi pa nangyayari sa iyo, kailangan mag-antay ka. Marunong ka mag-antay, hindi ka agresibo na Kristyano. Huwag natin pangunahan ng ating Panginoon. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa dapat panahon tayo mag-aanay kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, mga kaibigan, habang hindi pa siya nagpaparamdam sa atin, habang hindi pa niya tayo pinapansin na sa ating mga ginawang kabutihan, kagandahan, sa pagsunod sa kanyang kalooban, huwag ka magsawa. Kasi, pinaprocess ng Diyos. Yung buhay mo, kung hanggang kailan yung pagtitiis mo, hanggang kailan yung pagtitsaga mo. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa. Kaya tinuro tayo, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Yung mga tao hindi nagsasawa, hindi nagreklamo yan, hindi nagkukumprin yan, hindi nag-ingay yan, kahit may pinagdaanan, sumunod pa rin yan sa kalunggan ng ating Panginoon. Bakit? Gusto niyang i-comply sa kanyang sarili ang talatang ito. Napakaganda pangako ng Diyos sa talatang ito. At lahat ng pangarap mo ay yung matatamnan. Alam mo may mga pangarap tayo. Bigyan mo lang, kagalakan ng Panginoon. Yes. Pag masunurin ka lang, magpapakubaba ka. Yun ang hinahanap niya. Hindi yan ang katangian niya na itinuturo sa atin. Gusto lang ng Diyos na ano bang itinuturo niya, magkita sa atin. Masarap sumunod. Pag wala kang pinagdaan
pinagdaanan. Pero kung may pinagdaanan ka, kumusta? Diba? Kung may pinagdaanan ka, kumusta? Kung mayroon na sumingit sa'yo, na hindi maganda, kumusta? Yung pagpapakumbaba natin, yung pagsunod natin, ay natin ikaw ba? Kung ang talatang ito buhay sa'yo, at may pangarap ka na makamtan mo balang araw, hindi ka pwede mauga, hindi ka pwede madaya doon sa mga pinagdaanan mo. Kundi manatili ka pa rin tapat, sumunod sa ating Panginoon. Hindi dapat masira ang ating pagpapakumbaba, ang ating pagkamusunurin sa panahon na mayroon tayong pinagdaanan upang mabigyan natin ng kagalakan ng Diyos alang araw. Yung pangarap natin ay aking makakamtan. Mayroon pong itinuturo siya sa atin na dapat natin gawin. Kasi kung hindi natin gawin ang kanyang itinuturo sa atin, ano pa bang gawin natin sa atin? Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi mo pwede baliin natin sa kanyang itinuturo at konsintihin mo. Ang kaibigan, sabi ko sa inyo, hindi tao ang Diyos na pwede masuhulan, pwede mabayaran, may malakas ka naman sa akin, okay lang. Ganun ang tao, di ba? Ilala kita, okay lang. Kahit marami kang kutsa sa akin, okay lang. Nilibre mo ako, okay lang. Mawala na yung upo sa'yo. Hindi ganun ang Diyos eh. Kung ano sinabi niya, paninindigan kasi niya. Kasi nakasulat sa Biblia. Diba? Kaya nakasulat sa Biblia. At inuruan tayo ni Haring David. Kaya susundin natin. Pinasihan nito sila ng kapangyarihan para maisulat ito at ituro sa atin. At kung pinaniwalaan natin at gagawin natin, may gagawin sa atin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Gawin lang ho natin mga kaibigan upang may gagawin ang Diyos na himala sa bawang isa sa atin. Marunong tayo dapat magtiis, magtyaga upang sa ganon, hindi tayo magreklamo, hindi tayo manghihina, hindi tayo manupaypay, at manatili pa rin tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat intindihin natin ang itinuturo niya sa atin. Huwag tayong mas magaling pa sa itinuturo sa atin. Kasi pag mas magaling pa tayo sa itinuturo sa atin, yun ang magpapabagsak sa atin. Hindi tayo minsan uubra sa mga itinuturo sa atin. Hindi tayo pwedeng maging matalino pa dito. Hindi tayo mas magaling pa sa itinuturo sa atin. Kundi ito talaga ang totoo, magaling at kapatid. At gagawin natin ito, makakatakap tayong pawar. Hindi po niya pwedeng sirain. Hindi po pwede niya palihin ito. Diba? Kaya gusto ko po, bigyan natin ang kadalakan natin. Kung simba mo pala, kung lagi kang visible, lagi mong ipapakita yan. Kahit yan lang, imposible naman. Ibigay ka na po. Imposible naman na sisirain niya ito. Hindi niya sirain ito. Basta makita niya yung pagsunod mo na may pagpapakumbaba, sigurado na mangyayari sa iyo ang talaga. Kasi meron kasi sumunod mo lang pagpapakumbaba. Diba? Kailangan lang, yung sumunod ka, may pagpapakumbaba. Kasi pag sumunod ka na walang pagpapakumbaba, reklamo ka, tama ba ko gusto ka? Kailangan pagpapakumbaba. Kaya isunod ka, meron kang pangatwira. Wala yung pagsak tayo. Kaya nga sabi ko, anong meaning ng patience? Sabi ko dito, no complain, no annoying. Grabe, hindi ka nagreklamo, hindi ka nagsasalita, hindi ka nag-iingay. So, tahimik ka lang talaga, sumunod ka lang talaga. Ang meaning dito eh. Kaya mga kaibigan, kung ating pagsunod, wala tayo sinasabi, wala tayong reklamo, totoo yun. At doon ang Diyos ko. Diba naman Panginoon, pinapasan ng malaking cross, nagreklamo ko siya, hindi ako makasalanan eh. Kaya ako pamasanin mo dyan. Pilit niya, tinata. Uminawa sa kanya, pumalit siya. Wala siyang reklamo. Napakabigat to. Di ba? Di tayo? Musta kaya? Tayo. Kahit wala kang tayong karta eh, ang hirap pa pumunta sa simbahan nisa. Di ba? Kaya, ang Panginoon, kahit may karta, ay pumunta pa rin siya doon. Sa lugar ko kung saan siya ipako. Di ba pako naman siya doon? Kaya pang pinagkakarta ng mga cross, bigat mo. Eh kung gano'n ang ating mararanasan, kaya pa ba natin pumunta sa simbahan? Ang bigat ng kasaanan mo eh. Ang bigat ng dalahin ko, Pasko. Kaya
sabi sa aklat ng Matthew, cross ang follow me. Kung sino mang hindi magpasaan ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin, hindi dapat dapat sa akin. Kaya, kung ano mang bigat na mayroon ka, pasanin mo yan. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Hindi kaya pag may bigat ka ng dinadala, yun ang dahilan, kaya matulog ka. Wala. Ito, madilay ka ng Panginoon. Hindi po madilay ka ng Panginoon. Nadidilay ko lang siya kahit marami kang karga sa puso at isip, doon ang pupuri ko pa rin sa kanya, doon nadilay ka ng Panginoon. Doon siya natutuwa, doon siya natagalaw. At pag nahipo mo siya, grabe ang ganda kanyang galing pa. Ano mang pangarap na ibibigay ko? Sa Diyos walang imposible. Gawin na natin ang itinuturo niya. May magagawa siya sa buhay. Pero may kasamang pag-iyak ito. Hindi madilat mo ang Panginoon, nilibiro yan. Kasi kung gusto mo madilat na talaga ang Panginoon, idaan ka talaga sa pagsusulit. Kapyasin talaga yung puso mo dyan. Sugatan talaga yung puso mo. Uhitan talaga yan. Pag naguhitan yan, kumusta ka? Kung makasunod ka pa rin sa kanya, panalo ka. Bago ibigay ang pagpapala, dadalhin ka sa apoy para dalisahin. Apoy ang gamitin. Hindi tubig. Apoy masasaktan. Kasi may kukunin kasi ang Diyos sa puso. Kita ng Diyos, hindi ka pa marunong sumunod, hindi ka pa marunong pakubaba. Tanggalin ng Diyos siya. May gagamitin siya. At kumusta ka, pumunta tanggalin ng Diyos sa puso mo. Baka magreklamo ka na. Baka magsalita ka na. Baka mag-complain ka na. Yan ang gagawin mo sa talagang mo sa tunay. Ano ang gagawin ng Diyos? Kung mayroon siyang inali sa puso mo at nagawin ka, nagsasalita ka na hindi maganda. Kaya sana kung magsalita ka na maganda, kahit ano gawin mo, gusto, susunod pa rin ako. Kahit sugatan mo ako, Ryan, susunod pa rin ako. Kahit murahin mo ako, gusto Ryan, maglilingkod pa rin ako. Grabe. Tutok sa gusto na nanasa mo. Pag yan ang masagot mo. Pero kung iba ang masagot mo, gusto mo. Kaya maging aware tayo sa bawat araw-araw ng pagpapasyon ng ito. Dahil minsan, dadali sa atin ng Panginoon. Lalo na may mga pangarap ka. Kung may mga pangarap ka na gusto mo makuha at isagot mo ang Panginoon, dadali sa atin. Wala ka sa pagdalisay. Dahil ang pagdalisay niya, may gagamitin talaga siya para dudugo ang puso. Yes. Para iiyak ka. Pag dudugo ang puso mo at umiyak ka, kumusta? Mayroon ka pa kayang salita at tumagis pagkatsaga. Umaga, may iba ng ating puso isita. Pumunta natin sa iba. Naakala natin, doon ang kakatawaran. Kahit ka saan pumunta, pag mayroon kang nasasaktan, susundan ka at tumagis. At hindi mo makuha ang mga pangalan. Ikaw na mismo ang sumugat sa puso mo, hindi na Diyos pag nag-reklamo ka at umulit. Nawawa ka. Kaya napaka-importante intindihin natin ang talagang. Kasi bago mangyari sa atin yung napakagandang pagpapala, mayroon siya doon sa atin para tayo nalisay. Kaya bakit marami siya noong hindi na pagkandaan yung pagdalisay? Kasi pag dadalisayin ka, ang gagamitin niya, yung pinaka malapit sa iyo. Hindi niya gagamitin yung ibang tao. Hindi. Kasi ibang tao yan eh. Kahit masasaktan doon, hindi ako willing masugatan doon. Ang gagamitin niya, yung napakalapit sa iyo. Minsan gagamitin niya yung leader mo. Para kumustahin ka kung ano bang natutunan natin sa salita niya. Minsan gagamitin talaga yan. Kaya dapat matuwa ka kung mayroon na mangyayari na gano'n. Bakit? Pinaprasis ka ng Panginoon. Dahil gusto niya na matanggap mo yung dating para ng pangako niya. Pero pag lumaban ka, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo tuloy-tuloy. Hindi tayo i-absorb ng Panginoon. Hindi tayo makakatanap na po. Kung lumalaban tayo, nagreklamo tayo, nagsasalita tayo, wala na. Nawawala na doon yung
pagbaba, nawala na doon yung pagsunod. Nasira na. Kasi nagre-regalo. Kaya bagsak na si Alatang ito. Ulit na naman. Grade 1 na naman tayo. Malimunod na sa kusa. Lagi na lang tayo. Grade 1 lang ang inabot ko. Going to right pa ako. Paano na ang gantimpala mo? Hindi natin magawa ang gantimpala. Kasi lagi tayong bumabagsak eh. Di ba natin alam bakit tayo lagi nag-aaral? Eh, may exam dito. Lagi ko sinasabi sa inyo eh. Exam dito, gamitin si Pastora. Iwan ko lang. Kung gamitin si Pastora sa buhay mo, baka iyak ka. Diba? Exam dito mga kaibigan. At sino gagamitin? Siyempre, yung mga tao na kailangan matitisod ka talaga. Pag hindi ka matitisod, tagumpay. Tagumpay na kayo. Kasi ang Panginoon ay kailanman hindi natitisod. Kailanman hindi nanghihina. Hindi nang lumpay-pay. At sinong ginamit sa kanya para ibagsak siya? Wala siyang pag-alam. Nagpupuri pa rin siya. Kaya gano'n ang itinuturo sa atin eh. Dami itinuturo sa atin sabat sana awin tayo. Pag may pagdalisay na. Kasi sa pagdalisay maraming bumibigay. Amen. Sa pagdalisay maraming kumaaray. Ayaw ko na! Ayaw ko nang sumunod. Babalik na lang ako sa dati kong kalagayan. Wala pang magtama sa akin, wala magtuwid sa akin. Ako mismo magtama magtuwid sa sarili ko. Magsak tayo mga kaibigan. Kaya, kailangan natin yung mga itinuturo sa atin. Huwag lang ngayon. Kailangan i-review natin. Di ba sa pag-aaral? Sa school elementary? Di ba? Meron pa ba ngayon? Sa amin dati kasi, meron yung binigay sa amin na, na pointers eh. Magbibigay ang teacher ng pointers dito. Magbibigay siya ng pointers, bahala na ka na mag-research dyan. Magano sa amin yung kami po ay nakapag-aral din, kaya ako pa paano ng college. Lumit sa college eh. Magbibigay ng pointers, punta kayo sa library, bahala kayo doon. Kung tama yung research mo, pag-exam, pasado ka. Pag hindi tama yung research mo, bagsak ka. Grabe. Sabi ko, ang lupit naman dito, ayaw ko na nga sa teacher. Teacher kasi yung ginagawa sa akin. Ayaw ko na nga dito. Talaga nung tapos, gurak-gurak ko. Ayaw ko sa ganun talaga, nahihirapan ako. Mga kaibigan, ganun din sa salita ng Panginoon. Tinuturuan tayo dito. Paano natin ikumpla ito? May malupit kasi na pagdalisay dito. Kasi may pangarap tayo. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga serventa na galing sa Hinto, saan dinala? Sa ilang. Dinala ba sa Kristo sa lupang pangako? Hindi po. Sa ilang. Anong ilang? Kahirapan yun. Walang tubig. Walang kahoy. Grabe yun. Puro buhangin. Kumakain mo doon. Anong kainom mo doon, Jaira? Wala. Kaya umiyak. Ang mga tao doon. Reklamo mga tao, hindi nila, grabe yung Diyos. Hindi kita iwan, hindi mo babayaan. Magpalabas ako ng tubig. Kapipsan yung uwaw, grabe sa gitna ng diserto. Ang Diyos gumawa ng himala. Kasi walang imposible kasi. Yung iba, puro reklamo gawa tuloy si Moises. Kasi tila mo kami dito, napakain mo kami sa ilan. Doon lang kami sa ito. Ano gusto namin, makuha namin. Hindi nila mo kami, napatay mo kami sa gutom. Grabe, reklamo. Mga tao na yun. Kaya namin napahamagin. Kunti lang nakapasok sa mga lumapang. Dami napapahamak. Kaya ganun din sa ating kapanahon ng iyon, marami din born again na napapahamak. Dahil yung dinalisay ng Panginoon, hindi pinapasa. Nagreklamo, nagsasalita pa na hindi maganda. Ang pastor ba yan? Grabe yung mga salita na gano'n, di ba? Nakakaya. Sinong nilulungo mo? Sinong sinisira mo? Sinilay mo lang. Di ba? Kaya huwag tayo magreklamo mga kaibigan kung tinuturuan tayo salita ng Panginoon yan para itama tayo, para makakatanggap tayo ng katimpala. Di ba? Pero kung magreklamo tayo, ano ba katimpala? Wala mga kaibigan. Tayo maranasan. Kaya marunong tayo sumunod. Magtantay tayo with patiently. Magtantay tayo. Kung kailan ibagsak ang Diyos na mga pagpapala. Ibagsak talaga yan. Pag marunong tayo magpapakumbaba at sumunod na walang reklamo, walang pagpupin. Pag may inuto sa'yo, sige po. Ryan, sunod ako. Di ba? Wala kang
tayo, iwan ko lang. Mahirap. Kaya alam mo, nung disciple, kaya anong ipinutulong ni Bishop Bonnie sa akin, hindi talaga ako nagdadahilan. Hindi ako marunong magpahinga sa kanya. Iwan ko kaya. Di ba? Eh, ano sinabi ni Pastor? Sabi mo, saan punta ka dito ganitong oras? Sabi mo, pumunta talaga ako. Saan umayo ka? Okay, ayaw ako. Bible study ka? Okay. Sabi mo, di upo sa Merkules. Pangunahan ko itong mga taong ito. Preaching kayo sa baliwan at bibigyan kita ng pera. Bigay siya si Bishop Buda ng 200. Pero Bishop, ako na bahala. Yan alam ko mga nailangan tayo. May trabaho kami tayo mag-asawa. Ako na mag-libre nito kasama ko. Nag-libre ko sila. Tuwa ni si Bishop Buda. Kasi siyempre, kailangan ng gawain. Sumagot. Preaching kami sa baliwan. Mga kabataan ng Lopez. Sila Martin Mabanan. Sila Nibuedo. Yan. Mga malilit pa dati yan. Sila Nestor. Kailangan mag-isa ito yan. Kasama ko yan. Preaching kami doon. Pagkatapos, nangako ako na ako sa sagot. Pero kami. Kasi dati, nagbibigay talaga si Bishop Buda. Nagbibigay siya kasi marami ng title. Doon kami nakalipat dito sa highway. Kasi dati sa Sulo kami. Doon nakalipat kami dito sa highway sa may, ano na talaga, Lopez. Yan. Malaki na yung gawain. Ang dami ng title ko. Dami ng supporter ba? Dami ng, sumunod sa salita ng Panginoon. Kaya may pundo na. Pero kahit gano'n, sinagot ko pa rin. Huwag ikagila sa akin ng Bishop Bonnie. Ako na bahala ko siya. Kasi may trabaho kami din ang asawa. Ay, medyo maluwag-luwag kami. Kaya, yun na yung tulong ko sa kanya. Kaya napakaganda na pag ganun ang ating ipinapakita at pinagawa. Hindi tayo nagre-reklamo. Yung sinabi, yung Bishop Bonnie, dapat magpahinga ako. Hindi ko nagre-reklamo. Kaya naman nagsabi sa akin, yung gitarista na namatay. Si Pastora, na sinasabi, si Radja, alalahanan mo kasi talagang sobrang payat na. Trabaho, tapos Mr. Preaching, grabe, yung madaling araw na langit, tapos Mr. Preaching, pag-biyo Mr. Preaching pa rin, wala na pa nga, paano yan? Lagyan ng tuloy, Pastora, sinabi ng gitarista, pero hindi ko pinapansin. Pagiging isa na, elder kami, na maganda na rin. Sinabihan, ako mismo sinabi niya. Ilang ka siya. Kasi, magpapastor ka ba naman? Tapos, tingnan mo palagayan mo. Tugod balat ka na. Pahinga ka naman. Sa tingin nila, ganun, naramdaman ko. Pagod sila mismo. Sila napapagod sa aking ginagawa. Pero kung hindi ko napapagod, iba yung galaw ng Diyos. Yes. Tandaan po natin, iba yung galaw ng Diyos. Iba yung galaw natin. Hindi ko napapagod. Doon po ako nga ako eh. Kasi mga Bible study ko dati, nagdadala ko ng pandesal. Kasi Bible study ko, umaga, alas 8. Alas 7, alas 8 kasi ang pasok alas 11. Wala ko ng pandesal, kain kami. Hindi ko makakalimutan na napakasakit sa akin. Yung Bible study ko, naagaw. Ang nag-agaw sa akin, mga INC. Kasi ang dala pala, 5 kilong bigas. Sardinas, 5 piraso. Noodles, 5 piraso. Nagulat ako. Nagulat ko pupunta dala sana kung panisay. Yung pala, huling araw ko na sa bahay nila. Nagpaalam sa akin. Ano mo kung magagawa? Alipan din sa kanila. Sabi niya, Brad, isa ka na. Bakit mo? Hindi na ako magpapaan sa iyo. Kasi, yun yung maging sa akin. Sakit na ulit sinabi niya sa akin. Talaga naman. Dinahan kasi kami ng 5 kilo. Bigyan ko siya. Ang sakit doon, mga kaibigan, hindi ko makalimutan. Sabi ko, sa tingin ko, pambihira. Palibasa, panisa lang talaga. Yung pinagpalit talaga ako. Kaya sabi ni Bishop, saan yung study mo? Nadala dito. Siya muna eh. Ito nang iba sa krapag. Talagang dinahan na kami. 5 kilo bigas eh. Saka noodles, at saka yung sardinas. Isa mang galing sa akin, Bishop. Nabot ka lang doon. Palisa na. Galit si Bishop Bule. Kaya mo sila. Nagalit si Bishop Bule. Huwag kang pagkain yun. Galit siya. Yan mo, pabayaan mo yun. Pamapahanap ko doon. Eh, grabe. Galit ni Bishop Bule. Galit ko rin, pinapalitan ko sa pagkain. Mayroon talagang tamang papakain. Kaya nasasaktan ako. Kasi si Bishop Bule, ikaw na, pag nasasaktan siya,
parang sinampal ako ng parang sinampal ako ng bakalis na sinasabi niya eh. Pero nagtitipid pa rin ako. Sabi ko sa kanya, okay ba? Kung saan ka masaya, susuportahan. Amen. Walang problema sa akin. Kung diyan ka naman mabago, kung diyan ka naman maayos, okay lang. Walang problema sa akin. Yan ang pinili ko eh. Wala akong karapatan para tigilan ka. Kaya ka lang. So, pinakuha ko sa kanila. Hindi ko lang pinabikat. Hindi ko lang kanusap kung ano, bahala kayo dyan. Diba ito? Ako lang talaga, ugaling ko lang talaga dati na Ryan is that. marunong sumuho. Marunong magpapakuha ka sa libro. Nung di ko makalimutan, namatayan kami sa kasama na taga-Ilocos. Vito. May pa ako si Vito. May pasok ako, ang labas ko alas 10. Pero nangako kay Bishop, nasasama ko Bishop. Kahit nasa trabaho ko. Talagang inantay ako ni Bishop kung isang bus kami. Kaya maglabas ko sa trabaho, diretso ko sa bahay, Bishop ko diretso ko sa sasakyan. Sama ako, punta kami Ilocos. Natulog na lang ko sa sasakyan. Kasi, gusto ni Bishop ko na, sama lahat, mga membro, dahil mayroon tayong kasama na namatay, napakasipot din yung binata na yun, namatay siya. Isang, anong kurso noon? Yung piloto yun, di ba? Hindi, IT yan, IT. IT ba yun? Yung piloto, pagkabalito yun, namatay. Kaya, pinasama kami lahat, hindi siya kunin. Kahit ako, Dito, walang IT. isipin. So, yung isipin siya, sasama ako. Kaya, talaga ako, hindi ako Diba napakako. tama, no? Si Vito Hindi IT. ako tulad ng iba. Si Sia, ano, Na, puro taga-piloto. reklamo. Mga kaibigan, ano gagawin sa atin ng Panginoon? Pero salamat naman, nung ako nagpapastor, may ginawa talaga ang Panginoon. Yes, amen. Sa dami kong pinagdaanan ng labanan, grabe yung tatagtibay. Siya talaga ang nagtuturo sa aking buhay. Amen. Kaya nakapagpatuloy tayo, mga kaibigan. May gagawin talaga ang Panginoon. Lahat ng ginawa ko ni Bishop Bonnie, mga kay-disciple, nararamdaman ko ngayon, naaanan ko ngayon. Kaya totoo mga kaibigan. Lahat ang ginawa ko sa kanya nangyayari ngayon. Dahil may ginagawa tayo. Kung ano ang gagawin? Iwan ko lang, may gagawin ng Diyos. Yes. Kasi alam mo, totoo ang Biblia kasi. Hindi ko makalimutan yung Jeremiah chapter 17. Verse 10. Dinantipalaan tayo ng Diyos batay sa ating pinabuhay. Amen. Dinantipalaan tayo ng Diyos batay sa ating pagbuhay. Pinangawakan mo yun. Kung wala akong gagawin dito, hindi kayo marunong magpapakubaba. Hindi ako marunong sumunod. Kumusta kaya ako walang aral? Baka walang susunod sa akin. Baka walang maniwala sa akin. Hindi mo ako graduate ng Bible School. Graduate lang ako ng Step Preaching. Pero grabe na pagkabuti ang Diyos. Ang dami naman sa Moses. Pero pagdating sa pagdalisay, kasi may pagdalisay talaga eh. Dami bibigay. Lalo na yung isang membro namin na mananawas. Mananawas siya. Ang sabi ko, ayaw talaga eh. Pero tumatagal eh, 3 buwan din yun. Tumatagal. Grabe bigmaan din eh. Pero huli niyang dalo. Puro iyak talaga nakita ko sa kanya. Kasi ayaw talaga niya magpatuloy. Talaga pinaka-scout ko talaga siya. Sa pangangaral. Pinaka-scout ko siya. Dahil hindi maganda tayo buhang kami. Kung mayroon pa tayo sinasaktan. Bawal yan. Ang bawal ay bawal sa Diyos na mapakamatay. Kaya kung ano man ang iyong pinawangin na hindi ka luman na umalis ka na dyan kaya kumikita ka. Kasi gusto kumita yung nakakuhay. Ibawal na po siya. Mananawas ka. Na parang dito ka na mas magaling ka po sa Diyos. Ito, may nakita ko dito, may gano'n. Ay, naku. Bawal yun. Tumagal din siya 3 buwan. Pero hindi niya kaya yung mga pangangaral na salita ng Diyos. Dito ko kinuha. Kasi ang salita ng Diyos ito ay makapangyarihan. Tatakyasin ko talaga eh. Susugatan ka talaga eh. Hindi niya kaya. Malas lang siya. Ayaw niya magpatama yung mapatuloy. Kaya, mawala siya. Ginawa ng Diyos sa akin ang lahat. Nung ako'y nagipay-dirig dahil sumunod na ako sa dito ko. Hindi ako marunong sumulat. Nung ako ay bumalik sa Diyos. Sa akin, pastor, kasi siya ang unang pastor ko, yung pagbalik ko siya ang unang. Kasi tumutulong ako sa kanya, wala siyang gitarista eh. Nang ako nag-volunteer. Pastor, ako nag-volunteer, dahil ako na pastor na. Kaya ako naging gitarista.
madingin ako ng lupis. Sabi ni Bishop, di ba kaya? Ikaw ang unang niya na pagin. Balik ka sa akin. Kaya nililigawan niya ko ng tulog. Napaalam ako sa Diyos. Pumayag siya. Pagin mo, pagdating ng alas 12 ng gabi, tumawag sa akin. Huwag ka muna bumalik yan. Kasi hindi pa ako sigurado sa mga kitaras na ito. Wala pa akong masyura sa ito, baka iwanan ako. Ibalik mo naman ako. Bulit ka sa kanya. At ililigaw na naman ulit si Bishop. Sabi ko, talagang di ako tinigilan niya. Diba, mayroon ka naman ng bumigat ng music ministry. Hindi na yan. Tinausap ko yung music. Talagang hindi na ako tinatanan ni Bishop Umi. Pabalikin talaga ko sa Lopez. Ayun yung dito kay kapatid ko. Ayun yung mga interest na ako lagi dito. Kayong music tape. Sana po ay mag-isa kayo. Masuportan niyo po siya. Yung kinusap si Ronald. Si Ronald, si Mark Jan. Kim. Sige. Sila yun. Tinausap ko yun. Ako si niya. Pero kampat mukha. After 2 years yata. Nawala silang lahat. Napas din sila lahat after 2 years. Nagrimigin ko siya. Ano sa lahat? Nagulot ako. Ngayon, dumating din yung panahon. Nagsibalikan siya. After 5 years. After 5 years, diba? Tagal din. 5 years. Nung pagbalik nila, 2 taon na pagitan. Tigasap sila na ni Pastor James. Kaya ngayon, na si Roman, si Mark Jan, ngayon, talaga tapat na disciple at ilalan sa dating. Sila natin na iniwan ko. Sumunod ako, kahit ano ko yan, kapatid ko, sumunod ako sa kanya. Ayaw kami, after na kasi doon, may ayaw doon. Ayaw kami, pag sinabi ni Dr. sa ayaw kami na. Ikaw tulad ngayon, grabe, ikaw magpataan ngayon. Ayaw, mamuti yung matagas. Walang natin. Grabe ang sipag saan? Sa kinapas nito. At paglipat ko sa Lopez, masarado to, pero pagdating ko sa Lopez, ako na talagang nauna doon. Sa disciple, ako na una. Pagdating ng, Merkules at Bernes ng hapon, diretso ako dyan, busy na ko, kasi opening ako, 6 to 4 ako kasi dito 4 ako. Pagdating ng alas 5, nandun ako sa simbahan, doon sa third floor yan Nuhulog ko yung mahabang, yung pangalan extension. Ako na mag-isa. Kasi yung iba, puro late lagi. Tinulog na, ako na mag-isa. Mangaral ako sa labas mag-isa. Hanggang alas 6. Ako mag-isa, wala akong inantay na kasama pa. Kung may dumating, okay. Kung wala, okay. Ako lagi mag-isa. Merkules at saka Bernes. Bago gawain, lagi ako yan ang aral sa gilid ng kalsada. Sarap ang araw doon, madaming mga sasakyan daming dumadaan Ako mag-isa. Bisan, nandiyan si Bishop Uni. Natulungan niya ako kami dalawa. Pero, maraming ako mag-isa lang talaga. Hindi ko inintindi si Bishop Uni. Hindi siya inantay. Ako ang namumuna doon. Pagdating doon sa simbahan, Bishop Uni, yung dito, diyan, kunin mo lahat yan sa bala ka na. Doon ako mag-isa. Grabe, parang ang sarap alalahanin yung ginawa ko nung ako disciple pa. Kasi nag-apoy ako, excited ako Hindi ako yung tinuruan ni Bishop Tony na ang oras ko, ganito gawin ko. Sabi niya sa akin kasi may trabaho ka sa akin, linggo, pwede na sa akin yung Bishop Tony, pwede sa akin. Pag sikapan ko na Bernes magkatayo ako. Gumawa ako ng schedule, pinasa ko sa supervisor. Bakit ganito schedule mo? Sir, born again ako, kailangan ko sa Pero ako tukunin. Ano ka doon, disciple? Anong disciple? Katuwag ng pastor. Ba? Sige, bibirman. Bakit yung bishop namin? Kumpare ko kasi yun. Pumayag siya. Ay, kukuha na ako. Ako ang gumawa ng paraan. Hindi na ako tinuruan ng bishop Bonnie. Kahit ang sabi niya, hindi ko pala, gusto ko, bishop Bonnie na mag-uudad na lago ang aking relasyon sa bahay. Ginagamit ko talaga. Kaya may isang taon pala ako pagbalik sa kanya. Ilalabas na niya ako, hindi ko gusto. Kung lang siya, hindi naman ako magpapastor kasi wala tayo parang magpapastor. Hindi ako magpapastor siya. Nagkasakit Makawa sa akin. Ayun na. Hindi ko na matanggihan. Kasi, nung makawa sa kanya, nung
bigyan mo ng trabaho, bigyan mo kong disciple. Eh, grabe nangyari lahat yun. Hindi na po. Kasi pagkulong pa ako, baka anong mangyari. Kaya napakaganda na ba't tayo masunurin? Dahil may gagawin tayo. Hindi ba ngayon? Pugos ng pinggan, papagod na. Ano yan eh? Yung, ano yan? Lakas ng pagkatao. Hindi lakas ng Panginoon. Walis ka lang, pagod ka, reklamo ka pa. Ako na nagbalis ka na naman. Grabe. Alam mo sa amin, pag lagi ko nanutusan ng pastor, tutong-tuwa kami. Bakit? Bakit tuwa-tuwa kami? Hindi mo alam? Bakit tuwa kami? Dahil nagtitiwala na siya sa kanya. Ngayon, pag lagi ko doon sa iba, nireklamo eh. Reklamo. Wala pag lagi ko sa may nakita na siya sa'yo. Ikaw iba pa kapula. Amen. Diba? Ito dapat, papala kasi yan, pag lagi kang inutusan, hindi kayo. Pagdating ito, siya reklamo ako lang. Bakit hindi ba? Kasi pag nagreklamo tayo, ibig sabihin, meron tayong attitude. Pag hindi ka nagreklamo, huwag mo ako sa'yo. Dahil yung pagka mo sunurin mo, yung papakumbaba mo, nakakita niya sa'yo. Ay, yung kung natutuwa mo, Panginoon. Kaya mga kaibigan, tiwala lang tayo sa Kanya. Yun yung pangatlo, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. Kasi pag ang tao nagtitiwala, yung mga tao na ganado magtrabaho sa Kanya ng ating Panginoon. Diba? Yung mga tao nagtitiwala, excited yan na gumawa sa Kanya ng Panginoon. Hindi talaga nagre-reklamo. Nagtitiwala sa Diyos eh. Sino pinagkatiwala mo sa buhay mo? Panginoon! Kasi siya ang totoong pagpapala sa buhay mo. Kung nagtitiwala ka sa mahal mo, nagtitiwala ka sa boyfriend mo, asawa mo, lalo mo daw magpagkatiwala ng Panginoon. Dahil siya ang source lahat ng gusto mo sa buhay mo. At dahil kung yun ang pananaw mo, pagtitiwala mo sa Diyos, mapapagod ka ba? Sa paglilip mo sa Kanya, hindi pwede mapagod. Hindi ka pwede manghina dahil nagtitiwala ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Na naglilikuran mo. Sabi na sa Acts 37, verse 5 hanggang 7. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungan kang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Ganap ang tulong niya pag nagtiwala ka sa Kanya. Sabi ni verse 6, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Piruin mo, ang ganda pala ng magiging impact na makita sa ating buhay pag nagtitiwala tayo sa Kanya ng lubusan. Kasi ang itutulong niya ganap eh. Pag ganap ang itulong ng Diyos, magliliwanag ang ating kabutihan sa mundo ito. Ibig sabihin, maraming nakakapansin sa ginawa mo kabutihan. Ibig sabihin, pagpapala ka sa mundo ito dahil tinutulungan ka ng Panginoon dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Amen. Pag sinabing tinutulungan, may ginagawa ka sa Kanyang kaharian. At dahil ang ginawa mo sa Kanyang kaharian, may puso, may pagmamahal at pananampalataya yan. Kaya hindi ka napapagod. At dahil hindi ka napapagod, yung mga tao na kapaligid sa'yo, natutuwa sa'yo. Nagagalak sa'yo. Namamangha sa'yo. Bakit din kakaiba ang ipinapakita mo? Katulad ka ng agila na hindi napapagod. Katulad ka ng agila na hindi nanghihina. Lilipat at lilipat na hindi nanghihina. Tatakbo ng tatakbo, hindi na napapagod dahil nagtitiwala sa Diyos. Yun pala yung mga tao nagtitiwala sa Diyos. Nagtatrabaho, hindi napapagod. Excited! Dahil ganap ang itinutulong ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya pagka natin ang ating Panginoon. Kasi, tandaan po natin, pag ang Diyos na tumulong sa atin, hindi lang siya tumutulong para sa doon sa gusto mo, kundi binigyan ka niya ng kapangyarihan para yung ginawa mo ay excited ka. Para yung ginawa mo, hindi ka natamarin. Para yung ginawa mo, hindi ka magreklamo. Kasi ganap ang kanyang pagtulong eh. Hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 1/3, ganap ang pagtulong mo sa iyo. Grabe po, ang Diyos ang tumulong sa iyo. Kompleto yan. Kaya magulat yung iba. Bakit si brother hindi napapagod? Bakit si sister hindi nanghihina? Kahit sinusugatan na, kahit sinasaktan na, kahit minumura na. Kahit na-out of place lagi. Bakit hindi siya nasasaktan? Dahil ganap ang pagtulong ng Diyos sa iyo.
matibay. Kaya, wala sa'yo kung ano man ang mga ginagawa mo mabigat, papagulan. Okay lang sa'yo yan. Marami natutuwa sa'yo pag yan ang makita sa'yo. Bakit? Dahil ganap ang itinutulong mo. Bakit ganap? Nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya pa natin ang ating Panginoon. Ang ganda mga kaibigan, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayo magreklamo. Magtiwala tayo sa Diyos. Huwag doon kung ano mayroon tayo. Iba kasi, mayaman naman ako, malaki sa mga, may trabaho naman ko, mayroon pa ko lahat. Ayun, minsan ginamit nila para hindi magtiwala sa Diyos. Kaya kanil po sunod, luwag-luwag. Di ba? Kanil po sunod, hindi maintindihan. Kasi, nagtitiwala sa sarili niya. Nagtiwala din sa Diyos. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung mayroon ka mang napagandang pangarap na gusto mangyari palang araw, kasigit na naman magandang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Magtiwala lang tayo sa Kanya upang hindi masisira ang ating pagsunod sa Kanya. Huling talata sa Aklat ng Kawikaan, chapter 16, verse 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Halino? Sa Diyos ipagkatiwala. Hindi sa boss mo, hindi sa kumpanya, hindi sa bisor, kundi sa Kanya. Bakit? Kaya, hindi doon sa mga tao. Alam mo, kung isinasagot mo ang Diyos doon sa trabaho mo, mas lalo mong nirespeto yung mga tao na kapaligid sa iyo. Diba? Kung ipinagkatiwala mo sa Diyos, yung trabaho mo, madaming natutuwa sa iyo na kasama mo sa trabaho. Kasi sa Diyos mo ipinagkatiwala eh. Sabi ko nga kanina, pag ipagkatiwala mo sa Diyos yung trabaho mo, ang gagawin mo, ganap, binutulong mo sa iyo. Kumplito yan ang mga kaibigan. Hindi tagilid. Ganap. Kaya maraming natutuwa sa iyo. Maraming na-amaze sa iyo. Bakit? Sabi ko nga, ganap, tinutulong ko sila, nagtitiwala ko sa iyo. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Sa trabaho ito na mayroon ako. Dahil nagtitiwala ko, Panginoon, lagi kang unahin. Pagpasok ko sa trabaho, dudulog ako sa iyo. Pagkatapos ko magtrabaho, dudulog ako sa iyo. Dahil isinasagot kita sa lahat ng ginagawa ko. Yes. At dahil na ginawa ko, totoo nagtitiwala ka sa Kanya. At dahil nagtitiwala ka sa Kanya, maraming magmamahal sa iyo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yes. Pagpapala ka sa mga kasama mo sa trabaho, pagpapala ka sa supervisor mo, pagpapala ka sa mga tao na superior mo. Bakit? Dahil unang pinagkatiwalaan sa gawain sa trabaho mo. Amen. Hindi mo pwede pagkatiwala ko pa ngayon yung trabaho ko, pero pag natin sumisyon mo, sungit mo. Grabe ako. Grabe ako kayo kayo. Walang ganon. Sa Diyos ka lang naglilingkod. Sa Diyos ka lang ang ganda mo. Pero sa tao na kakasalamuha mo, ang pangit ng ugali mo. Kaibigan, hindi ganon. Walang ganon mga kaibigan. Be a transparent. Yan ang sabi ko sa aklat ng unang buwan. Kung iniibig mo, buwan ba yun? Sa terpot. Kung inagkakita mong tao na hindi mo kaya maibig, paano mo maibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung ang tao nga na nakikita mo, hindi mo kaya ibigin, paano mo maibig ang Diyos na hindi mo makikita? Kaya pag ipinagkatiwala natin sa Diyos, ano mang trabaho mayroon tayo? Mas lalo, pinagkatiwala natin ang ating sarili dun sa mga tao na mumuno sa atin. Mas lalo masunulit tayo sa kanila. Mas lalo maganda ang ating pagkikitungo sa kanila. Dahil sabi ko nga sa ganap ang itutulong ng Diyos sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Pinagpapala ka spiritual. Pinagpapala ka physical. Pinagpapala ka mental. O ganap na pagpapala ay papala ka sa iyo. Kaya sa trabaho, daming natutuwa sa iyo. Malayo pa lang, grabe, ang dami nang good morning sa iyo. Malayo pa lang, tuwa-tuwa sa iyo. Basta daan mo yung mga lingkod ng Panginoon.
maging ang Panginoon, maging ang apostol, pagpapala yan sa daigdig. Ang hindi tayo pagpapala. Pagpapala tayo. Kaya yun ang makikita sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. At walang araw, ano man yung mga pangarap mo, ano man gusto mo sa buhay mo, Unang 1, hindi yan mawawala sa 4, buhay mo. 2021. Dahil ang pagpapala ng Diyos, tandaan po natin, ay Isaiah 40 verse 18. Parang ilog. Parang agos ng tubig. Sabi nga sa pangulit, tagumpay mo sunod-sunod. Sabi po, sumunod lang tayo sa salita. Sumunod lang tayo sa itinutuloy. Nagtitiwala lang tayo natin sa kanya. Hindi nasisira ang ating pagtitiwala sa kanya. Sapagkat totoo ang Diyos na tumutulong sa atin. Kaya nagawa natin lagi ang kanyang haluwa. Dahil without God, we are nothing. Sa ating trabaho ng negosyo, sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, kung wala ang Diyos yan, sa lahat natin ginagawa, hindi tayo magtataya, hindi kasama. Hindi tayo magtatagumpay. Marami ngayon na hindi nagtatagumpay. Bakit? Dahil hindi nila isinasabi. Buwan dito sila, pero hindi siya nabot ng Panginoon ang revenge sisigil. Kaya kailangan isakot natin. Laging may kaparti ang Diyos sa trabaho natin. Bilang pagka naman utang na loob siya. Yun ang ating gagawin. Sinagtitiwala din sa kanya. Lord, nagtitiwala ako, mabumunod ako. Nagtitiwala ako, Lord, na i-impresan ako. Nagtitiwala ako, Panginoon, bakit? Dahil alam ko na ang trabaho nito, bigay mo. Alam ko kung pangarap nito, bigay mo. At dahil bigay mo, alam ko, mas lalo pa ako pagpapalagay. Di ba? Isasabot natin lagi ang Diyos. Huwag natin siyang baliwalain. Dahil pag binaliwala natin siya, delikado po ang ating pinag-iwasan. Laging kasama, laging kapartner natin ang Diyos. Laging kasagot lagi ang Diyos sa lahat natin ginagawa sa mga araw-araw. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sana po sa tatlong bagay na ating pinag-aralan ngayon, mayroon tayong napulot na pagkatang araw. Lahat po tayo tumayo upang manalangin sa pagtatapos sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat Panginoon sa talata na ibinahagi mo sa amin ngayon. Salamat Panginoon sa mensahe na itinuturo mo sa amin ngayon. Nawa, Lord, ay mas lalo pang umulat, lumalago ang aming relasyon sa inyo. Lalo pa nawa maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Nawa, Lord, lalo pang lumalim ang aming pagmamahal sa inyo. Yan sa ganun, Lord, yung aming pagtitiwala sa iyo, hindi mawawala sa gitna ng maraming challenge na darating sa aming buhay. Ikaw pa rin ang aming maitaas, ikaw pa rin ang aming mapupurihan, ikaw pa rin ang aming maparangalan sapagkat ikaw ang Diyos na kumilos at gumawa sa aming buhay. Dahil sa aming pagtitiwala sa iyo, Lord, alam ko, Panginoon, na may gagawin ka sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Alam mo kung pinatatag mo na sila, pinatibay mo na ang kanilang pananampalataya. Alam ko, Lord, ay mag-aroon na sila ng malalim at ugnayan sa iyo, sapagkat sumampalataya pa ako sa kaming ito, may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ano ba naman pinag-aaralan ngayon? Itanin mo nawa ito sa kanilang puso't isipan. Itatak mo nawa ito sa kanila upang hindi dito mawawala at magtatagumpay sila, Panginoon, sa mundo ito sa paglilingkod sa iyong pangalan, Panginoon Kristo. Hayaan mo, Lord, ang aming pagkakaisa, hindi pa samantala, kundi habang kami nabubuhay, lahat kami magkakaisa upang purihin yung pangalan sa pagkatunay ikaw, Diyos, na nanahan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa tagumpay ng gawain mo. Pagpalain mo na ang bawat isang lumusang Panginoon na narito. Hayaan mo, Lord, kagalakan, kasaganaan, kapayapaan, ay lagi naming mararanasan habang kami nabubuhay sa mundo ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na kumikilos at gumawa sa aming mga buhay. At ang bawat isa, Lord, pansamantala na uuwi sa kanatahanan, ingatan mo ang nawat gabayan sa daan upang makarating ligtas at may kagalakan sa bawat tahanan na mayroon sila. Lord, kalutan mo nawa at tanggapin mo nawa ang aming papuri. Pasalamat pagsamat pagkakilas sa kaming ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magwika ng malakas na. Maraming salamat. Diyos po ang magpala sa bawat isa.
sa atin.